4,000 taon na ang nakalilipas. Ang apoy mula sa langit ang sumira sa Sodoma at Gomora. Sa mga huling araw, muling magpapadala ang Diyos ng apoy mula sa itaas upang sunugin ang makasalanang mundong ito. Ang banal na kasulatan ay nagpropesiya, datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang propesiyang ito ay unti-unti nang natutupad. Noong Enero 7, 2025, nagsimula ang mga sunog sa California na sumira sa libu-libong mga tahanan at winasak ang isang masiglang lungsod. Makalipas ang kaunting panahon, malalaking sunog ang sumiklab sa Hong Kong at Pilipinas. Nagsimula na ang apoy mula sa langit na wasakin ang mga lungsod. Ngunit kapag bumaba na ang mga apoy, hindi lahat ng sangkatauhan ay mawawasak. Sinasabi sa kasulatan, at mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Kaya sino ang ililigtas ng Diyos at mananatili? Sino ang aalisin at wawasakin ng Diyos? Tingnan natin ang mga tao ng Sodoma na pawang winasak, mga lalaki at babae, bata at matanda, mga hindi mananampalataya, mga naghahangad ng kasiyahan na nagmamahal sa pera, mga moral na tiwali na nagnanais na gahasain ang mga anghel, at ang mga tumangging makinig sa mga babala ng Diyos at hindi kailanman nagsisi. Ang tanging matuwid na tao na iniligtas ay si Lot. Sinunod niya ang Diyos at isinakripisyo ang kanyang buhay upang tanggapin ang mga mensahero ng Diyos. Nang ang mga tao ng bayan ay nagnanais na saktan sila, ipinagtanggol niya ang mga mensahero sa lahat ng paraan, pati na ang alok na ibigay ang kanyang 2 anak na babae bilang kapalit. Ang matuwid na gawain ni Lot ang nagdulot ng kanyang kaligtasan. Sa mga huling araw, wawasakin ng Diyos ang mga namumuhay sa kasalanan at hindi nagsisamba sa Kanya. Ang mga tumatanggi sa tunay na daan at lumalaban sa Diyos, at ang mga hindi handang talikuran ang mundo, ang makamundong kasiyahan at ang yaman. Kaya, anong klaseng tao ang ililigtas ng Diyos? Sabi ng Diyos, kailangan mong malaman kung anong uri ng mga tao ang aking nais. Yung mga hindi dalisay ay hindi pinapayagang makapasok sa kaharian. Yung mga hindi dalisay ay hindi pinahihintulutang dungisan ang banal na lupain. Bagamat maaring marami kang nagawang gawain at gumawa ka sa loob ng maraming taon, sa huli kung kalunos-lunos pa rin ang iyong karumihan, hindi ka tanggap-tanggap sa batas ng langit na nais mong pumasok sa aking kaharian. Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi ako kailanman nakapag-alok ng madaling daan patungo sa aking kaharian para sa mga sumisipsip sa akin. Ito ay isang panuntunan sa langit at walang sino mang makasusuway rito. Kailangan mong hangarin ang buhay. Ngayon, yaong mga gagawing perpekto ay kauri ni Pedro. Sila yaong mga naghahangad ng mga pagbabago sa kanilang sariling disposisyon at handang magpatotoo sa Diyos at tuparin ang kanilang tungkulin bilang isang nilikha. Ang ganitong mga tao lamang ang gagawing perpekto. Ngayon ay tinatapos na ng Diyos ang huling yugto ng kanyang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang iligtas ang lahat ng maaring maligtas at nililinis ang mga kasalanan ng mga tao ng lubusan gamit ang katotohanan. Pagkatapos masira ang tiwaling lumang mundo, dadalhin ng Diyos ang mga nilinis na individual sa isang bagong langit at bagong lupa, kung saan sila'y magtatamasa ng mga walang hanggang pagpapala sa kanyang kaharian. Ang mga patuloy na mamumuhay sa kasalanan ay wawasakin at itatapon sa impyerno upang magdusa ng walang hanggang paghihirap. Kaya, pipiliin mo bang maligtas at pumasok sa kaharian ng langit o mapahamak at itapon sa impyerno? Kung nais mong manatili at pumasok sa kaharian ng Diyos, mangyaring mag-iwan ng mensahe upang makipag-ugnayan sa akin. Nais kong ibahagi sa iyo ang higit pang mga bagay.